ang bagong James Santos' Channel. Bagong tema, bagong boses, may komentaryo. Ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Ang mapapanood ninyo ay ang sagutan ng Ang Dating Daan at ng Ang Tamang Daan ng Iglesia ni Cristo sa telebisyon. Halina at atinang panoorin. Ang pinaniniwanag natin, yung tinuturo ni Pablo sa mga taga-Korinto, hindi ito literal. Pero yung kinain ni Kristo, tinapay, tsaka ng kanyang mga alagad, literal yun. At gabi yun. At nung gabi yun, hindi umaga yun. At walang abulo yan doon. Walang abulo yan doon. Ngayon, kaya ito, masasabi natin, umiimbento nung hindi natin sinabi, tapos pinaliliwanag. Yun, parang yung paniniwala kay Kristo, naniniwala tayo si Kristo yung Diyos, pinapatunog nila sa ibang mga pagkakataon, may take tayo yan, pinapatunog nila, ang paniwala natin, si Kristo yung Ama. Diyos na nagkatawang tao yung Ama. Hindi ganun ang ating paniniwala. Umiimbento lang sila para tayo pasamahin sa publiko. Pero hanggang may pera kami, maririnig kami sa telebisyon. Kapatid na natin. Di ba, no? Maliliwanag. At maiintindihan ng mga tao yung multong ginagawa nila na hindi naman natin sinasabi. Tuloy natin ang ligaya, kapatid na technician. Pero ito ang isang napakalaking katanungan. Itala ninyo. Hindi na natin hinihintay na si Mr. Soriano ay magtala. Sabi ko nga, baka nananangis na nga sa pagkakataong ito yung taong yon. Na, ang tanong natin sa kanya ganito. Sa panahon ba ng kanilang pag-aaral? Linggo ho, karaniwan yan. Oo. Na yun ang kanilang Santa tinatawag na banal na hapunan o Santa Cena. Anong oras? Ay, umaga siguro, kapatid na Rene. Linggo, alimba. Linggo ng umaga. Puro ba hapon, puro ba gabi? Oo. Isa pa. Meron o wala silang isinasagawang pag-aabuloy? Yun ang malaking tanong doon. Sabay tanongan natin yan. Dahil sa ang sabi nila, sila man ay nagsasanta sena, nagbabanal na hapunan, kailan sa panahon ng kanilang pag-aaral ng mga salita ng Diyos, ang tanong, sa panahon ba ng kanilang pag-aaral, meron ba silang isinasagawang pag-aabulo? Yan. Ba't sila nagtatanong ng ganyan? Kasi sila, tuwing mag-aaral, may abulo yan. Opo, yun ang maliwanag. Ang hindi mo lang alam sa amin, may pag-aaral, walang abulo yan. Ay, dapat nagtanong ka muna. Dapat nagtanong ka muna. Dumalo ka sa aming mga pag-aaral. Dito, nag-aaral tayo sa salita ng Diyos. Ano? Nag-aabuloy ba tayo rito? Hindi po. E di tanungin nyo nga lahat ng tao rito kung hinihinga namin sila ng abuloy dito, kapatid na dali, ano? Pag tayo may prayer meeting, Miyerkules o kaya Huwebes, may abuloy ba tayo? Wala. Ha? Kailan tayo may abuloyan? Pagka-araw ng linggo. Kasi yun ang nakasulat sa Biblia. Na tuwing unang araw na sa linggo, bawat isa'y magbukod, magsimpan, ayon sa kanyang iginiginhawa. Ayun. Yung abuloyan ambagan sa mga banal, ang sabi ng Biblia. Opo. Yan ang nasa unang Korinto 16:1 hanggang 3. Basahin natin. Ngayon, tungkol sa ambagan sa mga banal, ay gawin din naman ninyong gaya ng iniutos ko sa mga iglesia ng Galacia. Tuwing unang araw ng sanglinggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod na magsimpan ayon sa kanyang iginiginhawa, upang huwag nang gumawa ng mga ambagan sa pagpariyang ko. At pagdating ko, ang sino mang inyong mamagalingin, ay sila ang aking susuguin na may mga sulat upang makapagdala ng inyong abuloy sa Jerusalem. Ayon. Ang sabi sa Biblia, tuwing unang araw na sa linggo, ang abuloy ang Kristiyano. Pagka Miyerkules, hindi naman unang araw sa linggo. Wala tayong abuluyan doon. Pero nag-aaral tayo sa salita ng Diyos. Opo. Merong mga lugar na Huwebes naman ang kanilang
pagkakatipon sa prayer meeting o pulong panalangin, wala silang abulo yan. Nag-aaral ng salita ng Diyos. Pag merong klase ministerial, wala tayong abulo yan. Nag-aaral ng salita ng Diyos. Sa mga pagdudoktrina, wala ring abulo yan. Nag-aaral ng salita ng Diyos. Di ba, no? Kaya, hindi ibig sabihin, kasi ang paratang nila, pagka tayo raw nag-aaral, may abulo yan. Kasi sila tuwing mag-aaral, may abulo yan. Hindi sila nakakapag-aral ng walang pera. Kaya nga, pati hapunan, pinipirahan nila eh. O ngayon, eto kanilang isang artikulo dito sa issue ng Pasugo noong October 1989. Eto ang sabi, ang pag-aabuloy sa page 22. Sa panahong Kristiyano ay meron ding utos na pag-aabuloy. Ngunit ang mga kumakaaway sa Iglesia ni Cristo ay sa ibang paraan naman ito tinutuligsa. Saan daw talata ng Biblia mababasa ang pag-aabuloy kung araw ng Huwebes? Meron bang utos na mag-abuloyan o maghandog kung Santa Cena? Sagutin natin ito, batay na rin sa paliwanag sa atin ng mga salita ng Diyos. Yan. Ang sabi, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob. Ang pagbibigay ng kusang handog o pag-aabuloy ay hindi katulad sa panahon ng bayang Israel na ikasampung bahagi ng tinatangkilik, kundi ito ay pagbibigay o pag-aabuloy na ayon sa pasya ng puso, ayon sa pangailangan, masaya ang loob na nagbibigay at hindi napipilitan. Ang panahon ng pag-aabuloy ay tinakda rin ng banal na kasulatan. Kailan ito? Sa pamamagitan nga niya, maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Diyos. Dadapot ang paggawa ng mabuti at ang pag-abuloy, huwag niyong kalimutan sapagkat sa mga gayong hain, ang Diyos ay totoong nalulugod. Kaya, ang sabi dito nila sa paliwanag, dito ay nilalahad ang ilang gawain ng pagpupuri o pagsamba sa Diyos. Mayroong bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan at ang paggawa ng mabuti na ito nga ang pagtupad sa mga utos ng Diyos. Kaya may mga isinasagawang pag-aaral ng salita ng Diyos sa panahon ng pagsamba. Itinatagubilin sa mga pag-aaral ng pagsamba na hindi dapat kalimutan ang pag-aabuloy na siyang kinalulugdan ng Diyos. Anumang araw ang ating pagsamba ay isang bahagi na nito ang pag-aabuloy. Ayun. Anumang araw, mag-aabuloy na sila. Samantalang nasa Biblia, ang pag-aabuloy tuwing unang araw ng sanlinggo. Sila naman, anuman daw araw, ay may sagot po sila dyan, kapatid na Eli. Ayun, no? Sa taas. Ito po. Babasahin ko po. Sige, ikaw. Ito po Ang utos ay dito pa. Umpisahan ko na dito. Walang sinasabi sa banal na kasulatan na araw lamang ng linggo maaaring gawin ang pagsamba ng kapulungan. Hindi ito ang kahulugan ng sinasabi sa unang Korinto 16:2. Tuwing unang araw ng sanlinggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod na magsimpan ayon sa kanyang iginiginhawa. Ito na po yung paliwanag, kapatid na Eli. Ang utos ay ang pagbubukod at pagsisimpan ng mga handog na dapat gawin tuwing unang araw ng sanlinggo. Ang utos daw po, hindi daw po yung pag-aabulo, yun daw pong pagbubukod at pagsisimpan dapat gawin kung linggo. Hindi. Pero ba naman doon ka sa pagsamba, doon ka magbubukod at magsisimpan. Ang katangahan yun. Dapat hindi sila kumuha ng abuloy paglinggo. Dapat, pagkalinggo, wag kayong kumuha ng abuloy. Kung doon pa lang magbubukod at magsisimpan. Mali kasi ang pagkaunawa nila Kung linggo pa lang mag-uumpisa ng pagsisimpan, wag kang kumuha ng pera paglinggo. Hindi ba? Sisimpanin pa lang hindi naman yun na nasa Biblia. Nasa Biblia, yung linggo, collection yun. Araw ng collection. Pakinggan nyo sa 16:1 of the King James Version. Ito po. Now, concerning the collection for the saints, as I have given order to the churches of Galatia, even so do ye. When? Upon the first day of the week. Tungkol sa koleksyon ng abuluyan ng mga banal, kaya nang iniutos ko sa iglesia ng Galacia, ganun din ang gawin nyo. Upon the first day of the week. Ayun. Pagdating, tuwing unang araw ng sanlinggo, doon kinukolekta. Hindi doon sa linggo ka mag-iipon pa lang. Kukolektahin na nga pag linggo Dahil yung linggo, yun din ang coinciding sa araw ng pagkakatipong Kristiyano. Kaya doon din ko kukolektahin. Pero para sabihin mo na
linggo pa lang magbubukod magsisimpan, ba't naman kayo nangunguha na, hindi binubukod. Sisimpanin O, pala. di ba, sisimpanin pa lang kaya. Di makahintay. Ito, yung katwiran ni Kabularan Company, pasuot sa butas ng ilong niya. Hindi makahintay nga eh. Hindi, ibubukod dito, sisimpan pa lang eh. Sinasahod mo. Ayun Araw. talaga. Ano mang araw, ah? Ano mang araw. Alam nyo kasi, sa Iglesia ni Cristo, kaya laging may abuloy pagka nagkakatipon. Bakit po? Hindi na nga nila ipinwera man lang yung Santa Cena dahil banal na hapunan yun eh. Bakit po kaya? Pati yung Santa Cena, inabuluyan na eh. Eto sa sulat ni Mr. Gabriel, isang dating Iglesia ni Cristo ministro. Dito sa page 17 ganito. Ang sabi sa 50th anniversary issue ng Pasugo ay ganito. In point of material blessings, we point to the many concrete chapels worth of millions of pesos, complete with architectural designs, and the chapel lots worth millions of pesos too. Ang sabi ni Mr. Gabriel, ang kayamanan ng Iglesia ni Cristo ay hindi matatawaran. Subalit sa dahilang ito nga ay corporation soul o korporasyon unipersonal ay ang tagapamahalang pangkalata ng may kapangyarihan ukol sa mga salaping pag-aari nito. Itinagubilin sa mga ministro at may tungkulin sa Iglesia ni Cristo na palaganapin ang pagtitipon ng pasasalamat. Mayroong parang bank book. Ang bawat nagtitipon dito, itinatala ang kanilang mga inihuhulog para sa pasalamat linggo-linggo. Dalawang bagay ang nagagawa nito, sabi ni Mel Gabriel, Hindi na magagasta ang tinitipon. Apo? Kasi diniposito mo na sa kanila. Kahit ano pa ang mangyari, nasa account na ng Iglesia ni Cristo yan. Number 2, tumutubo ang mga inipon na ito ng malaking interes para sa Iglesia ni Cristo. Ang pagtitipon na ito para sa pasalamat ay bukod pa sa karaniwang abuloy, tanging handugan, abuloy sa patay at iba pa. Dami. Sa mga pag-ulat ng mga lokal o kongregasyon ng Iglesia sa opisina sentral ay sinisiyasat ang per capita ng bawat lokal o kung magkano ang average karaniwan humigit kumulang na naiabuloy ng bawat miyembro at inihahambing sa ibang lokal. Ayan. Nakasulat ito sa Ministerial Ethics and Church Procedures, Revised Edition sa page 237. Kaya tinan mo mahigpit sila talaga pagdating sa pera. Opo. Meron pa palang per capita dyan. Ganun ba yun? Talo pa nito, BI. Alam mo, Opo. ako kumbinsido Na? Ano po? na pagka sila na mahala sa ekonomiya ng Pilipinas, Ano po mangyayari? hindi tayo mangungutang. Dahil? Bakit naman po? Mahusay sila sa ekonomiya. Baka naman sila. Mahusay sila sa sigurista sila. Paglikom ng pera. Yung pinapaipon pera ni Pablo sa miyembro Sila, hindi na nila pinapaipon sa miyembro. Sila na mag-iipon. Iuhulog mo na sa bank mo, kaya wala nang kalusot-lusot. Diba? Pero baka, Brother Eli, baka naman po kaya po tayo naghihirap ngayon dahil po sa kanila. Bakit? Dahil nga po lahat ng pera ng Pilipino yung kinukuha nila. Di mo ba? Napunta na sa kanila lahat. Maliban na lang kung mapapaniwala nila ng Pilipino, pero awa ng Diyos, mas maraming Iglesia ni Cristo ang lumalaya sa grupo ni Kabularan. Ang katunayan bukas, napakaraming Iglesia ni Cristo na babautismuhan. Kaya, gusto lang namin patunayan sa inyo mga kababayan na ang programang ito sumasagot lang para ituwid ang malaking pagkakamaling ginagawa ni Kabularan ng Company. Uli-uli, Kabularan, huwag ka magsusuot ng evening dress pagka umaga. Out of place ka niyan. Oo, kaya yung day dress, huwag ka magsusuot yan sa gabi. Di ba, no, kapatid na Diyos? At ayon sa Biblia, bawal sa lalaki ang lambong. Ano ba bawal naman? Tutuloy po natin yung ating ipe-playback. Gaya ng sinabi ni Brother Eli, tuloy natin ang mga pagsagot. Kapatid na Mel. May salungatan. Dahil dito, ang sabi po niya, dito lumalabas
na ang kahulugan ng anghel ay sugo. Isang ayon ho siya. Ang ayon daw si Brother Eli doon sa ganung paliwanag, Brother Eli, na ang kahulugan ng anghel ay sugo. Eh sila nga may pakahulugan nun eh. Malinaw po yung sinabi ni Brother Eli doon. Sabi ni Brother Eli, dito po lalabas kung ang kahulugan ng anghel ay sugo, eh hindi dapat na ang sugo ay mamatay. Abay, nung bumanat itong Rene, sabi niya, dito lumalabas na ang kahulugan ng anghel ay sugo. Eh di, sang-ayon po siya. Sabi naman itong isang itlog na si Ramil. Nag-imbento na naman sila. Nag-imbento talagang kayo, puro kayo mga inilalagay nyo sa bibig ng inyong katunggali, yung hindi naman salita, na pinararatang niya sinabi niya. Kayo may sabi niya eh. Yun nga ang sinasabi ni Brother Eli, binibigay niya yung kondisyon. Sabi ni Brother Eli, kung ang kahulugan ng anghel ay sugo, o dapat, hindi mamatay yung sugo. Dahil yung anghel hindi, namamatay. Namamatay. Dahil wala nabasa sa Lucas, kapatid na Diyos. Opo. Nasa Lucas 20:34-36 yun eh. Na ang nakasulat doon anghel. Apo. Kasi ang paniwala nila, pag sinabing anghel, sugo agad eh. Tayo, hindi ganun ang ating paniwala. Naniniwala tayo na binukod ng Biblia yung salitang sugo kaysa sa salitang anghel. Kapatid na Joseph. Tama po. Dahil yung sinasabi nila na ang kahulugan ng sugo, ng anghel ay sugo, yung ginagamit dyan sa Lucas, ang may sabi mismo niya ng ating Panginoong Jesus. Ang sabi dyan yung anghel hindi na maaaring mga matay pa, sabi. Kung yan sugo, dapat yung sugo hindi mamatay. Yun ang sinusundan natin yung kanilang logic eh. Binibigyan natin ng benefit of the doubt yung kanilang sinasabi na logic nila. Opo. Lalabas nga, mali nga sa Biblia eh. Ang ginagawa nitong magkakabarkadang ito, ibinabalik sa atin yung dapat sanay sila ang may cargo, di ba? Pero narinig ko si Brother Eli, maliwanag yun. Kung ang anghel nga naman ay hindi nararapat mamatay, taliwas sa inaaring anghel ng grupo ni Kabularan na namatay. At diyan sa kanilang desperadong pamamaraan upang pagtakpan ng kanilang malaking pagkakamali, ay lumulusot sila ng kahit papilipit. Kaya kumuha sila ng mga paliwanag sa Catholic Dictionary, Catholic Encyclopedia, at sa iba't iba pang mga aklat bukod sa Biblia para lang ilusot yung kanilang ibig na ilusot na kalokohan. Napakalinaw nung pamimilipit nila na yun eh. Tinututulan nga ni kapatid na Eli, kapatid na Dani, yung sinabi nila ang kahulugan ng anghel ay sugo. Kabanat-banat sang-ayon daw si Brother Eli doon sa ganung paliwanag. Ay naku, talagang itong mga ito, lito kayo. Oo, kaya sa kanilang desperadong pamamaraan, na yung anghel ay palitawing sugo, hanggang sa nagkaloko-loko na sila. Meron silang ginamit na talata, narito, sinusugo ko ang aking sugo. Kung ang ibig sabihin daw ng sugo ay anghel, lalabas naman kapatid na Josel na inaanghel ko ang aking anghel. Kaya meron silang mga kinukuhang mga paliwanag, mga commentaries, mga dictionaries na hindi naman dapat na kunin sa diksyonaryo yung ibig sabihin ng anghel. Ang hinihingi ni Brother Eli ay asan sa Biblia yon. Na ang anghel, kahit si anghel ay hindi namamatay. Dahil ang anghel sa Biblia, hindi na mamamatay. Hindi nga nag-aasawa dapat yung anghel ng Diyos di ba kapatid na Luz? Oo. Yun ang sinasabi sa Biblia Yun ang pinakilalang halimbawa, di ba? Anghel. Opo. Pagka talagang anghel, kapatid na Luz, kapatid na Diyos, Opo. yung anghel, hindi nag-aasawa, hindi namamatay. Opo. Kung ang kahulugan ng anghel ay sugo, bakit yung sugo nila nag-asawa? At saka namatay. Dalawang beses pa. Opo. Dalawang beses. Tapos namatay pa. Di ba? Opo. Yun ang ating pinapasok na doubt. Wala tayong intensyong manira ng kahit na sino, Opo. Ang atin, yung kahulugan nila sa salitang anghel, na para nating mababasa yung anghel sa Biblia, kahulugan ng sugo. Samantalang itong sinasabi ni Kristo na anghel, na magiging katulad na ang wika sila ng mga anghel, yung mga maliligtas, mga anak ng pagkabuhay na maguli. Sila magiging katulad na ng mga anghel at hindi na sila mamamatay pa. At hindi na sila magsisipag-asawa. Palibasay katulad na sila ng mga anghel at mga anak sila ng Diyos, palibasay mga anak sila ng pagkabuhay na maguli. Opo. Hindi ba kayo liwaliwanag nun? Na yung palang mga anghel doon,
na magiging katulad ng mga maniligtas, hindi na mamamatay pa yung mga anghel ay hindi na mamatay. Kaya yung magiging katulad ng anghel, hindi na rin mamamatay. At kung paano yung anghel ay hindi nag-aasawa, hindi na rin sila mag-aasawa doon sa pagkabuhay na maguli ng mga patay. Kaya dito maliwanag, kapatid na Luz, na ang ibig sabihin ng anghel, hindi ibig sabihin pag anghel sugo na. Dahil kung magkakagayon, sa ganun namang ng line of reasoning ni Kabularan, lumilitaw po, kapatid na Eli, lahat ng sugo dapat anghel. Pati si Kristo dapat tawaging anghel. Pati yung mga langaw na isinugo niya. Aba, pagka nga si Kristo, hindi sila papayag tawaging anghel eh. Kahit na si Kristo ay sugo eh. Kahit siya ang pinakadakilang sugo, ayaw nilang pumayag si Kristo ang anghel. Kasi pag pumayag sila si Kristo ay anghel, si Kristo ang lilitaw na tinutukoy doon sa 7:1 ng Apokalipsis hanggang doon. Mawawalan ng pwesto yung kanilang minumot sa sugo. Oo nga naman po. Kaya kailangan mapako si Kristo sa kalagayang tao. Oo, na hindi na kailanman magiging anghel, kahit na siya sugo. Aba, ito pa ano? Samantalang kung titignan mo yung line of reasoning nila, saka yung kanilang lohika, abay dapat si Kristo ang pinaka-anghel sa lahat ng anghel. Opo, naman. Dahil siya ang pinakadakila sa lahat ng sugo. Di ba? Kung ang kahulugan ng talaga ng anghel sa Biblia, isa lang at sugo lang ang kahulugan, at hindi tinutukoy yung kalagayan, kagaya ng kanilang paniniwala sa asan ba si Marcos at para itong ating mga pasugo rito mabuksan. Ang pinalalabas kasi nila, lumalabas ang kahulugan lang ng anghel, sugo eh. Yun daw. Pagka sugo lang kahulugan ng anghel, lalong ka-anghel-anghelan si Kristo dahil kasubo-subuan yun eh. Di ba kapatid daw yun yan? Dahil lang tinutukoy daw po, pag binabanggit nga yung salitang anghel, yan ay tungkulin. Tungkulin, kaya sugo. Walang kinalaman sa kalagayan. Yun ang tinutukay likas na kalagayan. Kaya doon tayo magkaiba sa kanila, kapatid na Josel eh. Although, we believe that in Greek, Apo. mayroong two possible meaning ang anghel. Yung angelos, yung agelos, ay kasi, nanggaling yun dun nga sa root word na verb na agu, which means to bring or to carry. Sa makatwid, tagapagdala ang kahulugan ng anghel. Doon ang galing yung agelos doon sa ago no? Ibig sabihin, tagapagdala. Pero naniniwala tayo na although merong ganong kahulugan, pag sinasabi na ng Biblia na anghel, merong kahulugan ito na maluwalhating kalagayan. Yung kalagayan ng mga talagang nilalang na tagalangit. Sa kanila ayaw nilang bigyan daan yun eh. Basta pagka-anghel, sugo. Opo, at pagka-sugo, messenger, anghel. Oo, anghel. Hindi na, kaya nga si Manalo papatak na anghel pagka gano'n ang kahulugan eh. No? Pero patutunayan natin, may sugo, hindi anghel. Paano naman po yun? Oo, kasi kung anghel ang kahulugan ng sugo, dapat lahat ng sugo anghel. Meron sugo, hindi anghel eh. Halimbawa po. May sugo, tao eh. May sugo, hayop eh. May sugo, piste. Di ba, pestilence? Sinusugo rin ng Diyos yan. Yung apoy, sinusugo niya. Yung hangin, sinusugo niya. May sugo pa yatang langaw po. May langaw ka, bangaw sa Ehipto. Mga palaka. Kaya kung pag-uusapan ng Biblia, talagang mahirap matatanggap ng nag-iisip ang paniniwala ni Kabulakan eh. Lahat naman pag sinabing anghel isa lang ang kahulugan, sugo lang. Kung ang, paano ngayon yung sabi ni Gabriel, ako ay isinugo sa iyo. Di ba? Opo. Sugo siya. Anghel siya. Kaya lalabas doon, dapat ako'y anghel na inanghel. Ganun nga po. Nag-aanghel ng anghel. Kakasabit-sabit dyan. Pero gusto ko rin pong itanong sa inyo naman, Brother Eli. Meron po ba namang anghel na hindi naman po isinugo? Ay, meron. Kasi ang Diyos ang magsusugo, hindi niya naman isusugo yung mga anghel na yon. Opo. Bakit naman po? May mga anghel ng demonyo, ba't naman isusugo ng Diyos yun? Di papalpak na ang kahulugan. Pag sinabi nilang anghel daw, ang kahulugan ay sugo. May anghel nga pala, hindi sinugo eh. May anghel nga ng demonyo, susugo ba ng Diyos yun? Hindi naman lito ang Diyos na kagaya nila.
O, di ba? Kabularan. O, pag sinabi ng Biblia, anghel ni Satanas, sugo ba yan? Ay, hindi. Pero anghel yun. Paano yun? Wag mo naman sabihin si Satanas isinugo yung kanyang mga anghel Valid sa inyo yung pagsusugo ni Satanas. Maliban na lang kung nasa kaharian kayo ng demonyo. Tanggap ni Kabularan yun. Ako po. Kasi may vested interest sila sa pagpapaliwanag ng anghel, no? O yung salitang anghel. Oo. Kasi gusto nilang patunayan doon na si Ginoong Manalo'y anghel. Opo. Tayo naman naniniwala na po pwede naman kasing maging anghel si Mr. Manalo Pero hindi sa ganung paraan. Hindi sa ganung paraan. Paano naman po? Kahit naman sinong mga ministro ngayon pwedeng maging anghel Paano po? Nasa 11 ng ikalawang Korinto. Ganito po nakasulat dito sa 11 at 13. Sapagkat ang mga gayong tao ay mga bulaang apostol, mga magdarayang manggagawa, na nagpapakunwaring mga apostol ni Kristo. At hindi katakataka, sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Hindi malaking bagay nga na ang kanyang mga ministro naman ay magpakunwari na waring ministro ng katwiran. Tamo, hindi naman pala malaking bagay magpakunwari anghel. Hindi ba? Malaking bagay ba magpakunwari? Hindi naman Madali naman sabihin ako'y anghel di ba? Wala naman Kasi Satanas nga nagpapakunwari anghel ng kaliwanagan. Hindi malaking bagay sa kanyang mga ministro na magpakunwaring-waring mga ministro ng katwiran. Maliit na bagay pala yung pagpapakunwaring anghel. Pagpapanggap pala yan. It's just a matter of saying that you are an angel. Oo nga po. That is a work of a liar, of an unfaithful tongue. Na alam naman niya hindi siya anghel pero pwede niya sabihin anghel siya. Ayun. Sa ganung punto, kapatid na Josel, pwede siyang tawaging anghel sa sarili na lang niyang paniniwala. Pero ipakumbinsi mo sa kapwa-tao at palitawin mo at gamitin mo pa ang Biblia, malaking kalokohan na yan. Kasi palpak talaga palpak yung pakahulugan Opo. Kasi, although ang anghel pwedeng suguin ng Diyos, hindi naman lahat ng anghel sugo. Opo. Kaya kung ang salitang anghel ang kahulugan ay sugo, lalabas lahat ng anghel sugo. Merong anghel na hindi sinugo ng Diyos. That distinguishes the word, yung salitang anghel, may ginagamit talaga yan ng Biblia dun sa mga maluwalhating kalagayan. At pagka hindi maluwalhating kalagayan, dinidistinguish naman halimbawa, kagaya ni Juan. Isang messenger nung inilagay sa English Opo. Kasi nga, sa Grego, hindi mo basta madidistinguish sa Grego dahil magkapareho termino Pero sa English, messenger ang inilagay doon sa salitang angelos o agilon. Sa Grego, Ang inilalagay sa English at sa Tagalog, hindi na anghel, kundi sugo na o messenger. Diba? Yan ang ibig ko sabihin. Alam nung nagsali ng Biblia kung saan ang line to separate the real angels from angels sa terminolohiya. Opo. Na doon naman sila iniwan ni Kabularan na pagdating na doon na hindi na medyo papabor itong mga saling Tagalog at saling Ingles na messenger, iniwan na itong mga saling Ingles. Kahit si Moffat, kahit yata po si Lamsa nagsalin, hindi naman angel. Kundi po yata, kapatid na Josel, messenger talaga, hindi naman angel. Kaya malinaw na yung kagaya na sinabi ni Brother Eli kanina. Sila itong namumulot ng mga referensya kung ang totoo, yung mga binabasa nila na yan ngayon hindi naman nila ginagamit yan noon Pero matagal na nilang aral yan at paniniwala na si Ginoong Manalo, halimbawa, anghel. Itong mga later na pinagbabasa nila na ngayon wala naman yan noon na para sabihin mo, kagaya nga nung mga aral nilang pagpapatong ng kamay sa ulo ng inoordinahan na nakaluhod sa harap ni Ginoong Manalo, yung inoordinahan, nakapatong ang kamay ni Ginoong Manalo doon sa ulo nung nagmiministro, wala kayong batayan yan. Hindi pa existing yung translation ng Amplified Bible na yan at saka itong Magandang Balita Biblia noon. Ibig sabihin, matagal nyo ng aral at practice yan, ginagawa nyo na noon pa. Na walang batayan. Na walang batayan. Ngayon lang kayo namulot. At saka sa mapa,
yung kinuhang batayan, yung magandang balita, sabi pa nila, yung mga nagsalin doon, di ba, doon sa binasa nating pasugo, na yung mga protestante at saka mga katoliko na nagtulong sa pagsasali ng magandang balita. Pawang sa ang demonyo. paratang nila, sa demonyo raw yun. Oo. Yun ang sama. Basta makakuha na lang kahit ano. Hindi, kapatid, sa ibig po? sabihin, kung if you are going to completely analyze their statement, Opo. yung magandang balita, Biblia, salin ng demonyo. Salin ng demonyo, opo. Ba't nila ginagamit? Salin pa ng demonyo. Ay, kasi kahit naman ang pera galing sa demonyo, tatanggapin din nila. Ay, ganun. Wala rin puro palang delikadesa, ano po? Talaga naman. Pagkatapos mong kondinahin, pagkatapos mong talampakin sa demonyo, doon ka kumukuha ng referensya, kapatid na doon. Yun nga eh. Halatang-halata ng tao kung sinong kakampi ng demonyo pagkatapos tayo ang pag-ibig. At saka kung sino namumulo. Opo. Tayo hindi tayo namumulot, sa Biblia tayo kumukuha sila, paratang namumulot daw tayo pala, sila namumulot at ang pinulutan pa demonyo. Paano ba naman itong mga kaibigan natin ito? At siguro, iisipin nila na paano kaya ang isasagot natin dito? Panay pa ka mo, kapatid na Dani, ang patutsyada na si Brother Eli daw yung nag-aangkin na pantas. Inaangkin daw na pantas. Wala naman silang maipakita ng tape nun. Wala. Oo, kasi sabi ko nga sa'yo, magkakabarkada ngayon, may panata sa buhay yan Ano po? Na hindi sila magsasalita ng totoo. Ganun. Kayo ng kanilang panata at hindi naman sila nagpapaliban sa pagtupad. Opo. Na hindi naman natin sinasabi nila Magugulat ka na lang, kaya pagkaya ng kadiskusyon mo, dapat laging may tape. Kaya sabi ko, kung gusto nila ng diskusyon, hamon sila ng hamon sa plaza, sa telebisyon. Dahil mapapanood ng buong bansa, lalo na pag napa-internet yan, buong mundo pa. Di ba? Kasi yun, may ebidensya yun Pero pwede mong i-tape agad yun dahil nasa on the area, di ba, no? Opo. Kasi yung mga yan pagkakadiskusyon niya, warningan ko na kayo, mga kababayan, o kayong mga manggagawa, pagka nakausap niyan, sana yan na magsabihin na sinabi mo yung gano'n na hindi mo naman sinabi. Mag-invento. Kaya kung hindi ka matinik at maingat, baka mami, aminin mo na yung sinabi mo, hindi mo naman pala sinasabi. Dahil doon sa hindi mo sinabi, doon sila may depensa Pero doon sa sinabi mo, wala silang maitutuloy. Kaya nga, i-invento sila nung hindi mo sinabi, they will create a monster na mamayang kote, atakin nila ng granada. Yung monster din nila ang inatake nila, hindi naman yung sinabi mo. Ganun yun. Kaya kanina, kapatid na Josel, pagkatapos na basahin yung aklat ni Armstrong, sinisi sa atin. Tinatanong, Brother Danny, Brother Josel, sa mga iglesia ni Manalo, saan sa Biblia yung abuloy na Huwebes? Saan sa Biblia yung Santa Cena sa umaga na may abulo yan, Brother Danny? Yan hindi naman nila sinasagot yan Hindi ba? Wala silang sagot dyan, kapatid na Willie. At ang kanilang laging patudyo na ginagawa ay isang kampanya na halata mo namang parang issue na makasagot na lang. Di umano, tayo raw ay pabago-bago ng pangalan na alam ng ating mga kababayan na hindi naman gayon, kapatid na Willie. Sila nga, Brother Danny, ang meron din tayong ebidensya na sila pabago-bago din. Marami silang mga pabago-bagong ginawa sa aral nila, sa doktrina, tapos pati nga sa pagkakarihiso ng samahan nila, Brother Danny, hindi ba? Oo naman, binago nila din yon. At ito hindi maitatanggi siguro ng mga manggagawa ni Ginoong Manalo, dahil sa mula doon sa kanilang rehistro nung una sa Kastila na INK, ay ginawa nila ito na INC. At mula doon sa isang una nilang pagkakarehistro ay nag-apply sila ng panibagong pagpapatala at ikino-convert yung kanilang corporation into Corporation Soul. Bukod pa dyan, Brother Danny, nung dumating ang panahon ng Hapon, ano ba nangyari? May pagbabago bang nangyari sa pamunuan o pamamahalan ng iglesia ni Cristo ni Manalo? Siguro po, mabuti ipakita natin at babasahin natin sa ating TV screen yung kanilang palibot-liham, kapatid na Willie, na kung saan ay sinasabi dyan ang ganito. Ito po isang palibot-liham na ipinalabas ng tanggapan ng Iglesia ni Cristo nung panahon na buhay pa si Ginoong Felix Manalo. Mga anong petsa yan, Brother Danny, pakibaba natin. Ayan, yan po ay ginawa sa 42 Broadway, Quezon City
Yan ay June 29, 1912 o 1942. 42 nga ba? O 42. Mga minamahal na mga kapatid, ito ang kanyang pambating panimula, kapatid na Willie. Sa kasalukuyan, ang kapatid na Prudencio Vasquez ang namamahala sa iglesia. Ito pala, hindi pala ito noon lang magsumulat siya, hindi pala kapatid na Josel, ito yung formal na pag-turnover. Umpisa na pala yung panunungkulan ni Ginoong Vasquez bago ito inilabas ni Ginoong Manalo. Oo. At ang sabi niya, sa kasalukuyan ng kapatid na Prudencio Vasquez ang namamahala sa iglesia. Ito ang gusto ng Hapon. Yung Hapon niya rito, kapatid na Willie, ay J. Oh, letter J. Oo. Tatandaan niyo po, sa mga nakikinig sa radyo, yun daw po ang gusto ng Hapon, kaya ang pamamahala sa iglesia na tinanggap naman ni Ginoong Manalo dun sa mga pastor protestante dahil yun ang nagpatong sa kanya ng kamay, alinsunod dun sa kanilang paanyaya nung kanilang ikalimang taong buhay di umano, kapatid na Willie. Ang sabi, tayo'y sumunod. Huwag kayong mabalisa sapagkat sila ang may kapangyarihan sa ating bayan. Ang aking tungkulin ay bigay ng Diyos. Gayon din naman ang inyong mga pananampalataya. Ako'y nananatili sa iglesia at sa ibinigay sa akin ng Diyos. Ito rin ang hinihingi ko sa inyo na huwag ninyong sisirain ang inyong matapat at buong pusong pag-ibig sa Diyos kay Kristo na ating Panginoon. Sa salita ng Diyos na natititik sa Biblia, sa Iglesia ni Kristo sa Pilipinas, at sa pasugo ng Diyos sa huling araw. Maliwanag sa inyo at sapat na ang maikling sulat kong ito sa inyo na tayo'y nagkakaunawaan na gaya ng dati. Ang lalong kailangan nating lahat na mga iglesia ni Kristo ay ang tahasang pagpapakasakit sa pagpupumilit na maisagawa natin ang pamumuhay. Sa pamumuhay ang tinanggap natin sa Diyos na pag-ibig at pananampalataya sa pamamagitan ng pagbabagong buhay. Ang inyong kapatid kay Kristo na hindi natitinag sa pananatili sa Diyos at sa paglilingkod, Lagda F. Manalo or Felix Manalo. Yan po, kapatid na Willie, yung kanilang palibot-liham. O dyan, ipinapakita natin, Brother Danny, na nung palang dumating ang mga Hapon at sinakop ang ating bansa, mayroon bang nangyaring pagbabago sa pamunuan ng Iglesia ni Manalo? Brother? Meron. Sa pinakamataas na tungkulin ng kanilang samahan ay nagkaroon ng pagbabago. Isang panahon ay nagbitiw bilang tagapamahala ng iglesia si Ginoong Felix Manalo at ibinigay niya ito, alinsunod din sa kanya, sa isang nangangalang Prudencio Vasquez. Pero wala nang din na natin nalinawan kung kailan niya ito binawi, kapatid na Willie. Dahil ayaw naman nilang pansinin, sagutin Brother Danny, yung ating matagal lang itinatanong sa kanila na yan. Matagal na rin kasi itong pinag-isipan ko simula nang umaantabay ako sa inyong malaganap na palatuntunan. Ano ba ang explanation doon sa namayapa na nga ang karaw yung tangke de guerra, hinihilan, aeroplano? Mukha akong weird. Gusto ko lang malaman talaga kung hindi ko kasi mawari sa katinuan ng isang tao para ma-imagine mo yung gano'n. Maaari po ba yun? Naitanong kay Brother Eddie. Opo. Alam mo, kapatid, ang batayan nila kasi, yun daw, gerang naganap noong 1914, ginamitan daw yon ng mga tangke at mga eroplano. At yung tangke at eroplano, hindi naman nababasa yun sa Biblia. Pero meron silang nababasa na yun daw ang katumbas ng tangke at yung eroplano. Tulain nga natin, Brother Josel. Lagay natin sa ating screen ang pasugo ng Iglesia ni Kristo ni Manalo. Ang pamagat, Apokalipsis 7:2, kung di ako nagkakamalian. Kapatid na Danny. Ang sabi po ay ganito: ang anghel sa hulay, isang mangangaral, di anghel sa langit na inuutusan, hindi espiritu yaong kalagayan, kung di taong sugo na dala ang aral.
Dako ng gawa ay sinabing malinaw, sikatan ng araw ang inaakyatan. Katuparan nito'y malayong silangan, bansang Pilipinas ang nasabing lugar. At ang hangin naman na siyang pinipigil, 4 na anghel ang kakasangkapanin. Sabi ni Isayas ng kanyang banggitin, ang tawag sa hulay, mainit na hangin. Ang hanging nasabi ay may mga karo. Ang nakakatulad nito'y ipo-ipo. Mayroon ding kasama na mga kabayo, pawang lumilipad kung ito'y tumakbo. Ayon kay Isayas, ito ay digmaan. Ang karot kabayo'y mga kasangkapan. Ang mga kabayo, pag nananalakay, mga tao'y takot at di mapalagay. Katuparan nito'y pawang isinulat ng 3 lalaking pawang manunulat. Sila'y si Isloson, Anderson at Boak, aklat pandaigdig ang nagpapahayag. Pawang mga tangke ang nasabing karo, ang kabayo na may mga eroplano. Alam mo kasi sa Biblia yung karo hinihila ng kabayo yun eh. Kaya nga ating babanggitin yung karo sa Biblia, may kasamang kabayo. Opo. Kaya nung sa hula ni Propeta Jeremias at ni Isaias, yung kanya ikang kabayo, sasagupang parang mga ipo-ipo. Diba, no? Opo. Ang kanya ay, paano nga, Brother Will, yung karo? Ito po sinasabi sa Jeremias, basahin po natin sa 4 at 13. Narito siya'y sasagupang parang mga ulap, at ang kaniyang mga karo ay magiging parang ipo-ipo. Ayun, yung mga karo parang ipo-ipo. Tapos, ang kaniyang mga kabayo ay lalong matulin kaysa mga agila. Ngayon, ang kabayo ay parang matulin agila. At yun naman kanyang karo, parang ipo-ipo. Ibig sabihin, yung karo niya talagang kung humihihip na yung hangin kasi ang medala ng karo at saka kabayo, Brother Willie, di ba? Opo. Mainit na hangin. Ibig sabihin, yung karo na yon hila-hila ng matutuling kabayong matulin pa sa agila, parang ipo-ipo sa bilis, Di ba? Opo. Talaga naman magkaduktong yan sa kayang karo. Dahil ang humihila sa karo, yung kabayo, hindi naman pwedeng puro karo lang, Brother Willie, walang kabayo. Matatalo ka. Pag nakikipaggera ka, puro karo lang. Kabayo, doon ka lang sa isang lugar, di ka makakaalis doon. Mapapatay na kasakay sa karo, walang kabayo. Ngayon, nung pakahulugan na nila ng mali nilang panaginip, yun daw karo, yun daw ang tangkidigera. At yun naman kabayo, mga eroplano, Brother Joseph. Opo. Kaya ma-imagine mo kung itutumbas mo sa nakasulat sa Biblia na yung karo, hinihila ng kabayo. Kaya mangyayari yung tangkidigera, hinihila ng eroplano. Kaya, napakalaking kagaguhan yan. Paliwanag na. Hindi mo naman kasi pwedeng pag-iwalayin yung karo at kabayo, Brother Joseph. Wala namang karo na walang kabayo. Pag pinagduktong mo, ang katuwa lalabas, nakikipaggera, hila-hila ng eroplano yung karo. Yun ang tangke. Katawa rin. Katawa. Ayan na.
Nakikita nyo po sa inyong TV screen ang ilustrasyon ng... Kanilang kahangalan. Kanino ba yung... Ganyan-ganyan naman talaga yung nasa kanilang paliwanag eh. Dahil yung tangke, digera, hinihila ng eroplano, kapatid na Dani. Oo, kaya na sinasabi ni Brother Eli, gagalaw lang yung karo kung mayroong nakakasingkaw na kabayo. Oo. Eh, paano ito eh? Eroplano ay siningkawan ng tangke. At dinaan pa sa tula, kapatid na Will. Eh, yun naman pala yung nakakahirin niya. Wala naman pala kay Isaiah. Inaprobahan naman ng pasugo. Paano sila lalaban ng debate pagkaganyan ng mga paliwanag nila eh, no? Kinukuha sa... Wala po eh, kahit sa reality, hindi ganun eh, kapatid na Dani. Panaginip nga lang yan, sabi nga po ni Brother Eli kanina. At buong giting namang ibinigay yung kanilang batayan, kapatid na Josel, Brad Willie. Yun daw ay nakasulat sa aklat na pandaigdig ni Boak Sloson and Anderson. Kumpiyasan si Kabulasan sabihin niyo. May batayan kami dyan. Ako, alam kaya ni Boak at Sloson at Anderson na ginamit niyo yung ano na yan? Tama ka. Malay ba ni Sloson na ganun nga nila papakahulugan yun? Pinapatak nila gano'n. At kung nagustuhan ninyo ang napanood ninyong video, please like, subscribe, share, and comment. At maraming salamat sa mga sumusuporta sa pamamagitan ng GCash. At marami pa kayong mapapanood na hindi pa na-upload sa internet. Maraming salamat sa panonood.